Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating gospel today, gumamit po si Jesus ng isang metaphor. Inihalin tulad niya ang sarili niya as puno ng ubas, at saka yung mga disipulo niya, ibig sabihin tayong lahat, as sanga, branches. I am the vine, you are the branches. The use of metaphor is para mas mapadali yung pag-intindi natin sa mga examples o lessons na binibigay ng Diyos. And for today, dalawang bagay po, dalawang salita. Una ay signal, pangalawa is pagpuputol, pruning. Parang magkasalungatan, no? Signal is connection, pagpupruning naman pagpuputol. Itong dalawang ito ay mahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Naalala ko nung ako'y nasa isang parokya, nakasign sa isang parokya na medyo may kahirapan sa signal. Minsan pag nagte-text ako, umaakyat pa ako sa bundok. Makasagap lang ng signal. At minsan pag nasa kumbento ako, nasa second floor ako. Pero kukuha pa ako ngayon ng upuan. Tapos tatayo sa ibabaw ng upuan, tapos iaangat yung kamay para makapag-send lang. Mahalaga po ang signal o connection. Ngayong araw, siguro, pag nawalan ng signal isang araw, nako, maraming nasisiraan ng ulo. Walang signal, nagrarant. Well, the signal I'm talking about today is our connection to God. Nasasagap pa kaya tayo ng Diyos? O nasasagap pa po ba natin ng Diyos sa buhay natin? Pag sinasabing signal, it simply means na God is reminding us to stay connected to Him, to remain in Him, to remain in Him. Meron akong isang kaibigan na super sipag. Nagkaasawa siya, meron siyang 4 na anak. Businessman po siya, halos lahat ng negosyo ay pasukin. Trucking services, copra buyer, dry goods na business, halos lahat. Umasenso naman po, materially. Umasenso. I believe he is a good provider. Pero isang bagay ang na-notice ko. Wala po siyang oras sa Diyos. One time, jokingly, I said to him, "Oy, namimiss ka ni Lord." And jokingly, he answered, "Father, may intindihan po ako ng Diyos." Well, that being said, may intindihan ako ng Diyos. Fast forward sa buhay niya, later on in his life, nalulong sa bisyo, nagkasira-sira ang buhay, nagkawatak-watak ang pamilya niya. At natanong ko sa sarili ko, bakit kaya? I think it's because he relied too much on himself. On himself. Namuhay po siya na parang walang Diyos. Na parang walang Diyos. Namuhay po siya na walang oras sa Diyos. Walang ganito. No time to listen to God. Wala pong oras para makinig sa instructions ng Diyos. So yon, nalagay po ang buhay sa peligro. Sabi sa gospel, without me, you can do nothing. Sabi ng Diyos, pwede for a time may magawa tayo. Pero later on, maliligaw rin ng landas. So the lesson is, stay connected to God. Magtatanong tayo, Father, how? Paano po ba? How can I stay connected to God? Well, yung simbahan po tinuturo sa atin. Pray always. Hindi lang sa umaga, always. All the time. Pag sinasabi pong all the time, see to it that in one day, makakahanap po tayo ng oras para sa Diyos. Diba sabi nga ng isang maxim, the greatest wireless connection is prayer.
Hindi ka na magcha-charge. Accessible kahit saan. Accessible kahit saan. Whenever we go to Mass, we pray. Pag tayo po'y nagdarasal ng rosary, darasal po tayo. We stay connected to God. Pag tayo po'y nauupo sa simbahan, nasa harap ng Blessed Sacrament, we stay connected to God. God is telling us, I am the vine, you are the branches. Meaning, remain in me or stay connected to me. Pangalawa, kung ang una ay signal, the second thing is ang kahalagahan ng pagpruning, cutting off. Kumbaga ang cutting off, the other word is paghuhubog. Or sa seminaryo, it's the job of the prefect of discipline. Sa seminary, meron kaming ganun eh. Yung ikaw yung in charge ng disiplina ng mga kabataan. Pag mayroong bata na late magising, ikaw ang tagagising. At pari po itong in charge na ito. Siyang tagagising. At siya yung nagre-remind na ito po yung schedule. Hanggang dito lang po yung gagawin ninyo. Binibigyan ng disiplina yung bata. And I believe God is continually pruning us. Di ba? Whenever we go to Mass, we listen to God's Word. Pinuprune niya tayo. Hinuhubog niya tayo. Do this and do that. May mga bagay na pinuputol. May mga instructions na binibigay. Mahalagang bagay po to sa ating mga Kristiyano, ang pagpuprune. Kahit ngayong mga halaman, pag pinuprune, mas namumulaklak. Ganon din sa buhay natin. Alam niyo, nung nasa theology pa ako, may isang seminaristang kaibigan ko na super galing mag-basketball. So player po siya ng department. 3 years lang po ang theology sa UST. First 2 years niya, varsity player siya. Subalit, napansin niyang yung grades niya ay medyo nagbabagsakan na. Medyo bumababa. So sa 3rd year niya, he decided to cut off basketball in his life. Pumunta siya sa rector. Sabi niya, Father, I'm giving up basketball so I can study more and have better grades. True enough. Nakagraduate siyang cum laude. Cum laude. In life, may mga ganun eh. Sa buhay natin, may mga bagay na kailangang i-cut off. Hindi lahat ng bagay ay maganda sa buhay. May ganon. Masakit man, pero kailangan. For the betterment of ourselves. Kahit sa relasyon natin sa Diyos, mayroong kailangang i-cut off. Number 1 doon yung kasalanan. Number 1 doon yung kasalanan. Para mas makapamunga, sabi ng Diyos, cut it off. Remain in me, stay connected with me. So 2 bagay po ngayong araw, mahalagang bagay ngayong araw, to always remember. Una, God is inviting us always to stay connected sa Kanya. And secondly, cut off those things that are not necessary para mas makapamunga tayo bilang mga tagasunod ni Kristo.